gabi-gabi ka ng pakakabahin. Pinapasok na natin siya sa kumpanya natin. Bakit natin siya papapasukin pa sa mundo natin? Hindi pwede yun. Pagkatapos kumain nila Samuel ay sinabihan niya ang nanay niya na pwede na silang lumipat sa bago nilang bahay pagkatapos ng 2 araw at mag-iwan sila ng susi para kay Arisa sa kanilang bagong bahay dahil baka hindi sila maabutan doon ng kapatid niya na agad namang nag-oo ang nanay niya pero hindi niya masabi kay Samuel na naglayas ang dalaga dahil ayaw na niyang madagdagan pa ang mga problema niya. Giniit ni Samuel na mas maayos, mas malaki yung paglilipatan nila at may gate din sa harap dahil subdivision ito, kaya sana mas ligtas sila doon. Agad namang tinanong ng nanay niya kung ano ang plano niya, ay kailangan niyang mag-ingat lagi na alam niyang hindi yun kadali na dumaan sa ganong pagsubok, pero kung buo yung loob niya at tama yung nasa puso niya, ay alam niyang kakayanin niya lahat kahit gaano man ito kahirap. At lagi niyang tandaan na andoon lang siya para sa kanya. Sakto namang lumabas si King na hawak-hawak niya yung ginawa nilang family tree sa kanilang eskwelahan na agad niyang pinakita kila Samuel na malungkot ang bata dahil walang larawan ang mami niya at siya lang ang hindi kumpleto sa ginawa nilang activity sa kanilang school, kaya hindi naman makaimik sila Aling Lolita at Samuel sa mga sandaling yan dahil hindi nila alam kung papaano nila ipapaliwanag kay King. Nang mapatulog ni Samuel ang anak niya ay agad niyang sinabihan ang nanay niya na baka panahon na para aminin nila kay King ang tungkol sa mami niya. Pinaliwanag naman ni Aling Lolita na malalaman din niya ang totoo pero hindi pa sa mga sandaling yun at sa tamang panahon na agad namang tinanong ni Samuel kung kailan darating yung tamang panahon na yun na agad namang sinabihan ng nanay niya na maging siya ay hindi din niya alam. Pinaliwanag pa ni Aling Lolita na hindi kaya ng puso niya na sabihin kay King na iniwan siya ng nanay niya at dahil nakita niya noon si Samuel kung papaano siya naapektuhan nung iniwan sila ng tatay niya kaya hindi niya makitang danasin yun ng kanyang apo. Habang pinatulog naman ni Leia ang anak niya, nakwentuhan niya ito at nagbasa sila ng libro para makatulog si Chloe. Sa pagtulog naman ni Samuel ay napanaginipan na naman niya ang dati niyang asawa na mami ni King, kaya nang magising ito ay parang ang bigat-bigat ng dibdib niya dahil matagal na panahon na dinadala niya ang bagay na yun, na minahal niya ang babaeng yun pero iniwan lang siya at pinagpalit sa ibang lalaki. Kinaumagahan naman ay nagluto si Aling Lolita ng adobo para kay Arisa na hinatid niya mismo sa cafe na kinagulat naman ng dalaga dahil hindi niya yun inaasahan. Sinabihan ni Aling Lolita na alam niyang puro dilata ang kinakain niya kaya pinagluto niya ito na ayaw namang abutin ni Arisa kaya sinabihan naman ni Aling Lolita na wag na itong mag-inarte at tanggapin na niya. Sabay iniwan niya sa harap ng dalaga at pinasigurado niyang alam niyang magugustuhan niya yun, sabay umalis na ito. Hindi naman alam ng dalaga kung ano ang sasabihin niya sa mga sandaling yan kaya pagkaalis ni Aling Lolita ay agad niyang kinuha yung pagkain na binigay ni Aling Lolita at sobrang na-appreciate niya ito pero hindi niya magawang mag-thank you kay Aling Lolita. Pagdating naman ni Leia sa korte dahil may client sila at mayroong kasong hawak ay agad siyang sinalubong ni Mr. Santiago kung saan nagpapanik na ito dahil wala yung kanilang testigo at umatras na kaya tinanong ni Leia kung nakikita niyang nagpapanik ito na agad namang sinabihan ni Mr. Santiago na hindi niya nakikitang nagpapanik si Leia kaya agad niyang pinaliwanag na ibig sabihin ay wala silang problema dahil nakausap niya yung isang testigo at nag-sign na ng affidavit at the same statement, the same impact at mas credible pa ang kanilang testigo sa sandaling yan. Habang planado na ni Samuel kung papaano niya mapapabagsak sila Roldan at magpapanggap siyang sakim na din siya sa pera, kaya gusto na niyang pumasok sa grupo nila. Mahuhulog naman sila Roldan sa patibong ni Samuel dahil papayag din si Roldan na papasok na sa grupo nila si Samuel na wala silang kaalam-alam na taktika lang ito ni Samuel para makahanap ng ebidensya na ikakabagsak ng kanilang grupo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po natin subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.